66th day na ata mula nung kiniyot ni Tatay Digong at ngayon po nagkakaroon ng napakalaking marcha ang mga supporters si Tatay Digong at kanina lang po kasapi kami sa marcha. Tumigil po kami sa ICC, nagbigay kami ng petisyon na nagsasabi na dapat palayain ang Tatay Digong dahil siya po'y kinidnap at hindi dapat na magtuloy ang jurisdiction ng hukuman dahil ang kidnapping po ay illegal. Magtitipon-tipon po kami muli sa Malifield, parang luneta yan dito para sa mas malaking pagtitipon. Pero dumaan muna kami dito sa Duterte Street dahil alam namin na marami pong mga nagmamahal kay Tatay Digong na bumisita. No? Pero maya-maya po, magmamarcha uli kami papunta doon sa Malifield at sasamahan namin yung ibang mga Pilipino. Well, dalawang bagay po ang sasabihin ko ngayon. No? Unang-una, nabago na po ang messaging ng ating mga kababayan. Ang kanilang panawagan, palayain si Tatay Digong dahil siya ay kinidnap. Ang kidnapping ay illegal. Ito'y labag sa kanyang karapatang pantao na due process na nakaukit din sa European Convention on Human Rights. At dahil siya po ay nasa Europa, importante po na bigyan buhay ang kanyang karapatan to due process. Pangalawa, yung hindi pagpresenta sa kanya sa hukuman sang-ayon din sa Tratado ng Rome Statute ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Now, ang panawagan ngayon ng taong bayan dito sa para sa kanilang gobyerno sa Netherlands na siyang nagkukulong kay Tatay Digong at ang mga gwardya ay mga Dutch employees na palayain siya dahil bilang isang bansa na kasapi doon sa Tatay Digong at ang mga gwardya ay mga Dutch employees na palayain siya dahil bilang isang bansa na kasapi doon sa European Treaty on Human Rights, may obligasyon siya na protektahan at itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong to due process na ipinagkait sa kanya nung siya po ay kinidnap. So hindi na po kami nananawagan sa ICC dahil naman po ay isang legal na proseso. Talagang bahala mga abogado ni Tatay Digong dyan. Pero karamihan po dito ay mga Europeans at hiningi nila lalong-lalo na sa gobyerno ng Holland na siyang nagkukulong kay Tatay Digong na hindi dapat magpatuloy ang pagkakakulong dahil ito'y labag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. So yan po ang bagong sigaw ng mga Pilipino dito sa Europa. No? At tama naman po ang sigaw nila no? Dahil lilinawin ko lang po, itong kulungan nito kung nasaan si Tatay Digong, yan po ay kulungan ng Holland. Kumbaga, binabayaran po ng ICC ang mga space na ginagamit nila sa Dutch government. At lahat ng gwardya po dyan ay empleyado ng Dutch government. So, kung siya ay nakakulong ngayon at itong pagkakakulong ay paglabag sa kanyang karapatang pantao, ang lumalagabag po ay mga ahente ng gobyerno ng Netherlands. Kaya ang panawagan po ngayon sa Dutch government at sa European Union, dahil kabahagi naman po ang Netherlands ng European Union, ay palayain dahil ang kidnapping ay illegal, labag sa right to due process ng ating Pangulo. Tungkol naman po sa aking kalagayan, well, nagkaroon po ng anunsyo na padadaanin daw nila sa Interpol yung aking warrant of arrest. Well, unang-una, wala pa po ako nakikitang kahit anong warrant of arrest. Sa totoo lang, no? Nababasa ko lang yan sa periodiko. Pero ang proseso po kasi dyan, titignan ng judge kung merong probable cause, no?